Ay parang timang. Magandang araw mga timang. Ngayong araw biglaan nga pala kaming niyaya ni Bianan na kumain sa labas. For today's video, wala nang intro. Pagtawag pa lang kay Mrs. na tara kumain sa labas, tinawag ko na agad yung mga anak kong nasa labas. Kaya habang naliligo yung mga anak ko, humiga muna ako saglit. Iniisip ko kung anong mga pagkain ang ibubulong ko sa asawa ko. Ibubulong ko na lang sa kanya yung mga gusto kong orderin para siya na lang magsasabi kay Bianan. Mahirap kasi magturo-turo ng pagkain sa menu. Baka kasi kakaturo ko pagdating ng bill, ako naman ang ituro. Mahirap na, ready pa naman akong kumain pero hindi ako ready sa bayaran. Kaya habang nag-aantay na matapos yung mga anak ko, lumabas muna ako saglit para abangan silang dumating. Baka kasi pag sa loob ng bahay ako nagantay, isipin ng mga biyanan ko ayoko sumama. Actually, tinatamad talaga ako. Tinatamad akong magpaiwan sa bahay. Kakakapa ako sa bulsa ko, may nakuha akong kakaibang lighter. Grabe, bakit ganito laman ng bulsa ko? May plastic labo pa. Siguro nung sinampay ko yung short ko sa labas, may naglagay nito. Pangit ng trip nyo. Tapon ko na nga to sa basura, baka mapagkamalan pa ako eh. After a moment, dumating na si Bianan. OTW na kami sa pupuntahan. Medyo traffic pero ayos lang, bago naman ang sasakyan. Sana all may bagong sasakyan, pero hindi tayo magkakaroon ng sasakyan kung puro sana all lang. Kailangan pinaghihirapan. Sa ngayon, sa masarap na pagkain muna ako magpo-focus. Tsaka na yung sasakyan, hindi ko naman makakain yun pag nagugutom ako. Tsaka malapit na rin ako makabili ng sasakyan, pera na lang kulang. Dahil nagsusuka sa biyahe itong mga anak ko pag naka-aircon, ginawan ko ng paraan. Sabi kasi nila, lagyan daw ng asin yung bulsa. Ano yung nasa bulsa mo? Para hindi ka magsuka. Asin. Asin nga yan, lagyan mo sa bulsa mo. Hindi, para di ka magsuka. Lagi kasing nahihilo tong anak ko pag naka-aircon. Eh bagong-bago yung sasakyan, baka mamaya sukahan niya, yari kami. Baka imbis na kainan, sa karwasyan mapunta. Buti na lang, dumating na tong bulalo. Sa wakas, totoong bulalo na, hindi Lucky Me Beef. At yung kaparis na tuyo sa bulalo ay naging boneless bangus na. Tapos may fried chicken pa na in-order. Mukhang mapaparami ako ng kain, mapapalaban yata si Bianan sa bill. Bali manok, baka, bangus at gulay. 4 na ulam sa isang plato, grabe. Huyo muna sa akin si itlog at sardinas ngayong araw na to. Ayoko muna maalala yung muka at lasa nila. Tsaka na lang kayo ulit magparamdam kapag due date na ng mga bayarin ko. Pagkatapos kumain, uwian na. Dito nga lang pala kami kumain guys sa Silang LCM, tapat lang ng Bagong Walter. Hanapin nyo na lang, total may mga mata naman kayo. Pwede ko naman kayong samahan dyan kung ililibre nyo ako. Tsaka masarap yung mga ulam nila ng manok, baka, tsaka yung bangus. Malasa, hindi maalat. Masarap, hindi lasang magic sarap. Tsaka yung manok kahit lumamig, ganun pa rin yung lasa niya. Madami na akong nakainan na restaurant na pag lumamig yung manok, ang pangit na ng lasa. Hindi naman totally pangit, pero pag yung lumamig na yung manok nila, ibang iba sa bagong luto. Dyan hindi, ganun pa rin yung lasa. Puro ulam nga lang kinain ko, hindi ako nagkanin. Akala tuloy ng biyanan ko, tinatamad akong kumain. Hindi niya alam, kada lingon niya, bagong manok hawak ko. Tapos yung buto, nilalagay ko sa plato ng anak ko. Bali seaman nga pala yan si Bianan, kakababa lang galing barko. Tapos yung asawa niya, businesswoman. Shoutout po sa inyo, salamat sa paglibre ng dinner. Hindi ko po makakalimutan yung araw na to. Sana po madagdagan pa po yung araw na hindi ko makakalimutan. Oh my God! O paano, hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman po, please.